Ano nangyayari sa akin? Dumidilim yung paningin ko. Sinakripisyo niya ang sarili niya para sa inyo. Bakit ba ayaw ninyo maniwala? Masarap na nga kayo dati pa lang. Tapos ngayon, lalo pa kayong luminamnam dahil may mamamatay kayong kaibigan. Kwentong Takip Silim. Sa mga kakwentong takip silim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Huwag niyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Napakahalagang usapin ng mental health, lalo na sa panahon natin ngayon. Nakakalungkot lang isiping noong nakaraang mga dekada o siglo ay hindi pa ito binibigyang pansin ng madla. Kaya naman maraming mga taong nagdurusang mag-isa habang humaharap sa krisis ng kanilang isip, damdamin, at kalooban. Sabayan pa ng panggagambala ng isang nilalang ng dilim at talagang sukdulang lagim ang pwedeng danasin ng isang tao. Mga giliw naming tagapakinig, kumapit kayo sa inyong kinaupuan dahil isang kahindik-hindik na kwento ang inyong masasaksihan ngayong araw. Dito sa Kwentong Takip Silim. Ay, bakit pa kasi umantong pa sa ganito ang pamilya namin? Bakit ba nabigyan ako ng tatay na wala nang ang kwenta? Babaero pa. Anak, hindi ka pa ba magpapahinga? Siguradong napagod ka sa pag-aayos ng mga gamit natin dito sa bago nating bahay. Ma, bakit ba kasi tayo pa talaga yung lumipat at lumaya sa bahay? At dito tayo tumira sa probinsya. Si Papa naman yung salot sa pamilya natin eh. Dapat siya yung lumayas. Ang mangyayari dito, yung babae pa niya yung ititira niya ron sa bahay natin. Ay, Hasmin, napag-usapan na natin ito, di ba? Ako na lang ang nagparaya. Ayoko ng gulo. Pero ma, alam kong malungkot din kayo eh. Alam kong nasaktan din kayo ng sobra sa mga nangyari. Dapat nga ipinaglaban niyo yung sarili niyo eh. Mas mahalaga para sa akin ang payapang buhay. Ayoko ng mas malaking gulo. At ikaw ang pinakamahalaga para sa akin. Kaya mas pinili kong umalis na lang tayo ng tahimik. May sarili naman akong ipon eh. Isa pa, ay magtatrabaho rin naman ako sa patahian ni Ma'am Nora. Magagawa natin magsimula ng bagong buhay, anak. Ay. Maglibot-libot ka kaya muna rito sa may baryo, ano? Para naman malibang ka kahit paano. Makita mo rin yung kabuuan ng lugar, ha? Sige po ma, magbibisikleta na lang ako. O sige, basta ha, huwag kang masyadong lalayo. Maghahanda lang din muna ako ng hapunan natin. O sige na. Good day, Kwentong Takip Silim. Ako po si Ken. College student na po ngayon. Taga rito po sa Camiguin. Lumiham po ako sa inyo para ikwento ang tunay na karanasan ng Mama Jasmine at Lola Lourdes ko. Nangyari po ito noong 1989. 16 years old pa lang po noon si Mama, habang 41 naman po si Lola. Ang sabi ni na Lola at Mama, ang Lolo Ricardo ko raw ay isang batugan, lasinggero, pabaya at babaerong padre de familia. Kaya naman minabuti ni Lola Lourdes na tuluyan na po itong iwan. Napakaraming pagkakataon na kasi ang ibinigay ni Lola kay Lolo. Hanggang sa hindi na nga niya ito matiis, lalo pa at dalaga na noon si Mama. Doon na po sila lumipat sa isang baryo sa probinsya ng Benguet. Nakabili po kasi si Lola ng maliit na bahay at lupa sa nasabing lugar.
Sementado naman po yun pero isang palapag lamang. Isa lang din ang kwarto nila na nasa bandang kanan. Hindi nga lang naging madali ang kanilang mga unang araw doon. Unang-una ay lunod sila sa kalungkutan noong mga panahong yon. Parehong depressed, kumbaga. At ikalawa, isang kahila-hilakbot na karanasan ang agad na bumungad sa kanila. Napakaganda naman pala ng lugar na to. Ang laki-laki ng puno at mayayabong ang mga dahon. Marami ring mga ibon, tapos napakasariwa pa ng hangin. Saktong-sakto para mag-biking. Masyado nga lang mabato ang daan kaya kailangan mag-ingat. Sakay sa kanyang bisikleta ay nilibot ni Mama ang kakahuyan malapit sa baryo. Pakay lang talaga niya noong magliwaliw at magpahangin. Gustong makalimutan ang dinadalang lungkot. Yun nga lang ay hindi niya makuhang namnamin ang napakapreskong paligid. Talagang nilalamon siya ng sama ng loob. Hanggang sa may naamoy siyang mabangong halimuyak mula sa kung saan. Halimuyak ng iba't ibang mga bulaklak. Sinundan ni Mama ang pinagmumula ng amoy, Miss Anne. Dumaan siya sa isang maiksi at makipot na daan sa gitna ng halamanan. Nilagpasan din niya ang isang napakataas at matandang puno ng yakal. Sandaling lakad pa ay may natanaw na siyang isang simpleng kubo. Sa paligid ng kubong yon ay may napakayabong na hardin. Napakaraming iba't ibang bulaklak doon, Miss Anne. Napakarami ring naglalarong mga paru-paro at ibon. May nakita rin siyang matataba at malulusog na mga gulay. Sa isang bahagi naman ng hardin ay may mga tanim na sampagita. Halatang sinadyang itanim at paramihin sa bahaging yon ng lupa. Doon din sa tanim ng mga sampagita ay may nakita siyang isang dalagang nagdidilig. May suot itong isang kwintas ng sariwang mga sampagita sa leeg. Napakaganda naman ng hardin na to. Masyadong mayabong ang mga tanim. Teka, may babae. Sampagita ng aking bayan, bulaklak na bango ng buhay, sinputi ng sumpang dalisay ng pagsintang di naman matay. Sa kanila yata itong hardin na to. Pero baka pwede ako makahingi ng konting bulaklak. Baka matuwa si Mama. Yan, maganda yan. Manatili kang maganda, malusog at mabisa. Hindi na dapat mabuhay ang demonyong yun. Anong nangyayari sa kanya? Nagsasalita at tumatawang mag-isa. Kailangan niyang manatili sa ilalim ng lupa. Aray, ba't sumasakit yung ulo ko? Nangihina ako. Nakawala ng lakas ang katawan ko. Ano nangyayari? Sino ka? Anong ginagawa mo sa loob ng hardin? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat pumasok dito. Diyos ko! Anong nangyayari sa akin? Tulong! Hindi ka. Lumabas tayo ng bakod. Dapat hindi ka pumasok dito. Doon lang napansin ni Mama Jasmine na nakapasok na nga siya sa bakod ng hardin. Gawa lang po kasi yun sa kawayan at hanggang hita lang niya ang taas. Hindi po kasi niya agad na malayang lumusot pala siya sa bukana noon na nasa may puno ng yakal. Inakay po siya ng dalaga pabalik sa makipot na daan at pinaupo sa tabi ng iniwan niyang bisikleta. Ano nangyari? Ba't biglang nalupay pa yung katawan ko kanina? Kasi malungkot ka. Ha? Hindi naman ako nanghihina nang napunta ako rito kanina eh.
Hindi pwedeng pumasok sa hardin ng malulungkot na mga tao. Hihigupin niya ang lakas mo. Hihigupin yung lakas ko? Sinong siya? Heto, wag mo niyang ilalayo sa katawan mo ha. Saka wag na wag kang magbubukas ng bintana sa kwarto mo mamayang gabi. Tiningnan ni Mama ang inaabot ng dalaga, Miss Anne. Isa yung piraso ng bulaklak na sampagita. Nagtataka man ay inabot niya yon at sinuri pang maigi. Sampagita? Para saan ba to? Sige na, muwi ka na sa inyo. Hindi ka na kasi pwedeng magtagal pa rito. Sigurado kong nagising mo siya. Teka, sandali! Hoy! Sinong siya ba yung tinutukoy mo? Huwag mong kakalimutan yung sinabi ko ha. Ano kayang meron sa babaeng yun? May sira yata sa utak. Masyado siyang kakaiba ha. Ay, nakauwi na nga lang. Palabog na rin yung araw oh. Maingat na nagbisikleta si Mama pabalik sa nilipatan nilang bahay. Pinakiramdaman niya ang sarili kasi baka bigla na naman siyang malupaypay. Mabuti na lang at hindi naman nawala ulit ang kanyang lakas. Sadyang hindi lang naglaho ang masama niyang kutob. Ano kaya talagang ibig sabihin ng babaeng yun? Tsaka bawal ang malungkot sa kanyang hardin. Ba't parang may itinatago naman siyang lungkot? Pagkarating niya sa bahay ay nadatnan niyang kausap ni Lola Lourdes si Ma'am Nora. Ito po ang may-ari ng bahay na nabili nila. May-ari rin ito ng isang patahian kung saan balak mamasukan ni Lola. Mano po, Ma? Kamusta po, Ma'am Nora? Andito ho pala kayo? Ay, oo. Kukumustahin ko lang sana kayo kung ayos lang bang unang araw ninyo rito. Kung may kailangan ba kayo o kung may maitutulong ako sa inyo, para naman maging komportable kayo. Nako, ayos lang po, Ma'am. Nakapag-ayos at nakapagligpit na din po kami ng mga gamit namin. Yun nga rin ang sabi ko kanina. Sabi ko sa kanya, ayos lang naman tayo rito. Wala siyang dapat ipag-alala. Mabuti kung ganon. Saan ka ba galing, Iha? Nagliwaliw lang po ako ng konti sa may kakahuyan. Ha? Ay nako, mag-iingat ka ron lalo na dun sa may hardin. Hardin po? May nakita nga po akong hardin, Ma'am. Yung may napakarami at napakayabong na pananim na bulaklak. Yun mismo, ang hardinerang nakatira doon. Nakita mo na ba? Opo. Huwag ka na ulit lalapit sa babaeng yun, ha? Jasmine, nako, ay, masyadong delikado. Po? Bakit naman po, Ma'am? Baliw ang babaeng yun. At may mga likes silang aswang, tulad ng lola niya. Aswang? Anong aswang ba yung sinasabi niyo, Ma'am? Mukha nga po siyang baliw. Kasi tumatawa at nagsasalita nga po siya ng mag-isa eh. Kakaiba rin ang kanyang sinasabi pero aswang? Seryoso po ba kayo dyan, Ma'am? Seryoso ako. Ang totoo. Ang hinala ko yung maglola na yun ang pumatay sa mahal kong anak noon. Ay, nagdaang taon na yun pero dahil doon ay tinamdam namin yun ang labis ng mister ko. Kaya ayun, inatake ng matinding alta presyon at ng stroke. Felisa? Ay, pasensya na po, Ma'am, ha? Hindi naman po sa pangaano pero may ebidensya ho ba kayo na aswang sila? Yun na nga ang problema. Wala kaming patunay. Pero malakas ang hinala namin. Kasi sabay ang pagkamatay ng lola ni Felisa sa pagkawala ng aswang. Ang malala pa rito, bumango yung katawan niya ng pagkamatay. Nangamoy sa pagita. Nagtiwala pa naman kami doon sa matandang yon dahil sa isa siyang albularya tapos ganyan. Ang malala rin ay mukhang naipasa niyang pagkabaliw niya sa kanyang apo. Ngayon,
nasiraan din ang bait ng namatay ang lola niya. Binagabag si Mama ng mga narinig niya, Miss Anne. Oo, halata namang may problema sa pag-iisip ang babaeng nagngangalang Felisa. Pero hindi niya inasahang may ganoong kwento palang bumabalot sa dalaga. Kahit noong patulog na sila ni Lola Lourdes at nakahiga na sa kama ay magulo pa rin ang kanyang isip. Kinakausap niya ang sarili habang nakahiga patalikod kay Lola. Nakasinding lampara lang sa altar ang liwanag. Bagamat sementado ang maliit na bahagi ay wala naman kasing kuryente sa baryong yon. Napakalamig pala talaga rito sa Benguet kapag gabi. Kapal na nga ng jacket ko pero nanginginig-ginig pa rin ako. Ay! Lalo ko tuloy nararamdaman ng lungkot. Hindi pala. Hindi ako dapat magpalamon sa lungkot. Kailangan naming makabangon. Ma, gising pa po kayo? Ha? Gising ka pa pala, anak. Hindi ako makatulog eh. Umiiyak na naman po kayo, Ma. Hindi ko mapigilan, anak. Masakit. Masyadong masakit. Teka nga po, Ma. Kukuha lang po ako ng tubig. Lumabas ng kwarto si Mama Jasmine at kumuha ng tubig. Pagbalik niya sa loob, agad na padako ang tingin niya sa bukas na bintana. Bukas ang bintana. Hindi ko ba yan nasara kanina? Ma, uminom po muna kayo ng tubig. Salamat, anak. Tapos Ma, matulog na po kayo ha. Magkakasakit kayo niyan eh. Ang lamig pa naman ang panahon dito. Ikaw rin. Nagtaka nga ako kasi gising ka pa eh. Anong oras na? Oo na po. Ibabalik ko lang po tong baso. Tapos matutulog na rin po ako. Sino yan? May problema pa, anak? Wala po, Ma. Parang may nakita po kasi akong tao sa labas. O guni-guni lang po siguro. Sasara ko na nga lang tong bintana. Naaninag ni Mama sa bintana ang isang anino, Miss Anne. Medyo malayo yun. Nakatayo sa daan papuntang Kakahuyan. Madilim po noon pero tanaw ni Mama na nakatingin yon sa kanila mismong bintana. Yun nga lang ay agad din itong nawala nang mapakurap siya. Doon na po niya dali-daling isinara ang bintana. Bigla rin niyang naalala ang mga sinabi ng dalaga sa hardin. Heto, wag mo yang ilalayo sa katawan mo. Saka, wag kang magbubukas ng bintana sa kwarto mo mamayang gabi. Napadako ang tingin ni Mama Jasmine sa altar na may nakasinding lampara. Nakalapag sa paanan ng rebulto ng birhen ang isang piraso ng sampagitang bigay ng babae. Kumabog ang dibdib ni Mama nang mapansing nalanta at tuyo na ang nasabing bulaklak. Nakakapagtaka dahil sariwa pa naman ito bago sila humiga ni Lola. Diyos ko, ba't ba ako kinikilabutan ng ganito? Imposible namang totoo mga sinasabi ng isang baliw na yun. Anak, ayos ka lang. Ba't parang natulala ka riyan? Ha? Ayos lang po ako, Ma. May naisip lang po ako. Lagay ko lang po tong baso sa mesa. At ikaw, matulog na po kayo. Dali-daling lumabas si Mama para ilagay sa kusina ang hawak na baso. Pakiramdam niya noon ay may nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Kahit sarado na ang kanilang mga bintana. Taranta siyang bumalik sa kanilang kwarto at sinarado ang pinto. Napansin niyang naghihilik na si Lola Lourdes.
Siniguro pa ni Mama Jasmine na sarado na talaga ang bintana. Ibinaba na rin niya ang mga kurtina doon. Pagkatapos ay humiga na siya at nagtalukbong ng kumot. Iyon nga lang ay ramdam pa rin niya ang lamig ng gabi sa probinsya at ang kung anumang nagmamasid sa kanila. Sino ka ba kasi? Bakit ko ba ito nararamdaman? Napatigil sa paghinga si Mama nang marinig niyang nagbukas ang pinto at may pumasok sa kanilang kwarto. Hindi na siya nag-isip. Agad niyang inalis ang nakatalukbong na kumot sa kanyang mukha at nahintakutan sa nakita. Sino yun? Sino ka? Kitang-kita ni Mama ang kanyang tatay na si Lolo Ricardo, Miss Anne. Nakatayo yun sa bandang paanan ng kama at nakatunghay sa kanila. Subalit, karimari-marim ang itsura nito. Itim ang kabuuan ng mga mata. Nakabuka ang bunganga at itim din ang loob nito. Kung titingnan daw ang bungangang yun ay parang napakadilim itong butas. Tumindi ang kilabot ni Mama nang kumilo si Lolo Ricardo at sumampa sa kama. Sino ka? Hindi ka si Papa! Anong kailangan mo sa amin? Anong ginagawa mo sa akin? Wag! 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 Diyos ko, panaginip, Diyos ko. Ba't ganito? Ba't ganun si Papa sa panaginip ko? Aray ko. Si Mama, nanginginig, nilalagnat. Ay, Diyos ko, ano to? Ma! Nanlaki ang mga mata ni Mama Jasmine nang may mapansing marka sa bandang leeg ni Lola. Kung titingnan ay para yung bakas ng kagat ng isang tao. Sinuri pa ni Mama si Lola. Napansin niyang bukod sa matinding pangangatal, nangingitim din ang balat nito. Sinubukan niya itong gisingin at kausapin pero ungol lang ito ng ungol. Ay, Diyos ko, anong gagawin ko? Ano ba kasing nangyayari kay Mama? Yung sampagita, si Felisa. Pinagbigyan ni Mama ang kanyang isip. Hindi man sigurado ay dali-dali siyang lumabas at nagbisikleta papunta sa mayabong na hardin. Malayo pa lang ay natanaw na niya si Felisa na nakatayo sa ilalim ng matandang yakal. May kwintas pa rin itong sariwang mga sampagita sa leeg. May bit-bit na lumang bayong at nakatanaw sa kanya. Felisa! Hinihintay kita. Alam kong darating ka. Ha? Hinihintay mo ko? Paano mo nalamang dadating ako? Nagising siya kahapon. Kumapit siya sa'yo. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin. Alam kong guguluhin niya kayo. Pero alam ko rin babalik ka rito kapag naisip mong totoo yung sinasabi ko. Sino sa inyo ang may sakit? Si Mama. Nangangatal siya. Nilalagnat ang mama ko at nangingitim ang balat. Tapos may marka na parang kagat sa leeg. Anong gagawin ko? Dalhin mo ako sa inyo. Ha? Anong gagawin mo ron? Palalayasin natin na nanggugulo sa inyo at gagamutin ko ang nanay mo. Sigurado ka ba? Tumatakbo ang oras. Kailangan nating magmadali. Agad pinasakay ni Mama si Felisa sa kanyang bisikleta. Dala pa rin ito ang lumang bayong. Hindi na sila nagsayang ng oras. Mabilis silang bumalik sa bahay. Malayo pa lang ay bumibigat na ang pakiramdam ni Mama. Alam niyang may nangyayaring hindi maganda. Felisa, sabihin mo nga sa akin, ano nga ba kasi yung tinutukoy mong siya? Sino ba yung nagising ko o nangambala sa amin? Magiging maayos pa ba si Mama? Hindi ko sigurado kung magagawa ko ba mailigtas ang iyong nanay. Basta, kailangan nating magmadali. Teka, sino yung nasa kwarto?
Hindi maganda to. Nang matanaw na nila ang bahay ay unang napansin ni Mama ang bukas na namang bintana ng kanilang kwarto. Doon ay may nakita siyang anino sa loob. Bagamat mabilis din itong naglaho, binilisan pa niya ang pagpapatakbo ng bisikleta. Nang makarating ay dali-dali silang pumasok sa loob. Lumayo ka sa akin. Wag. Tama na. Tama na. Diyos ko! Ano nangyayari kay Mama? Lumalala ang pangingitim ng balat niya. Tumawag na siguro tayo ng doktor. Lumayas ka rito! Anong sinasabi? Subukan mo kung kaya mo akong palayasin. Mahinang nilalang. Sino yung nagsasalita? Maganda tayo. Kailangan na natin iligtas ang nanay mo. Miss Anne, sa sandaling yon ay napakabigat na ng pakiramdam ni Mama sa loob ng kanilang kwarto. Medyo kinakapo siya ng hininga at bahagyan na ring nahihilo. Pinipilit lang niya ang sariling manatiling gising at nakatayo upang siguraduhing magiging maayos si Lola. Si Felisa naman ay kumuha ng 3 puting kandila sa kanyang bayong. Sinindihan niya ang mga yon at tinirik sa altar. Kumuha rin siya ng 1 kwintas ng mga sariwang sampagita saka isinuot yon sa leeg ni Lola. Pagkatapos, naglabas siya ng iilan pang bulaklak ng sampagita at mga pakete ng insenso. Sinindihan naman niya ang mga yon sa isang palayok. Tumayo siya sa paanan ng kama at nagsimulang mag-usal ng dasal. Tama na. Tigilan mo na ako. Hindi ko na kaya makiusap. In nome Dei, Principio et Exi. Mama! Mama, magpakatatag po kayo. In nome Dei, Principio et Exi. Ayoko na. Ayoko na. Tama na. Lumayas ka na! At iwan mo na ang katawan ng babaeng ito! Lumayas ka na! Lumayas ka! Lumayas ka ng demonyo ka! Lumayas ka na! Lumayas ka! Lumayas ka! Ayoko na. Ramdam ni Mama kung gaano kabigat ang paligid noong mga sandaling yon. Hindi malakas ang ihip ng hangin, ngunit pakiramdam niya ay may tumutulak sa kanya papatalsik sa dingding. Kita rin niyang sumasayaw-sayaw ang alab ng mga kandila at umiikot-ikot ang usok ng insenso. Ang nagpakilabot sa kanya ng husto ay ang bigla na namang paghalakhak ni Felisa. Ang totoo, sandali pa siyang nag-alinlangan kung tama bang pagdala niya sa kakaibang dalaga sa loob ng kanilang pamamahay, subalit agad ding napalitan ng pagkamangha ang kanyang agam-agam nang bigla na lang umaliwalas ang kwarto. Sa wakas. Felisa, anong nangyayari? Si Mama. Wala namang sa mga espiritu ng aswang. Alam kong hindi pa to tapos. Simula pa lang to. Anak, anong nangyayari? Sino siya? Mama, totoo nga. Umayos na ang pakiramdam niyo. Asikasuhin mo siya. Painumin mo ng tubig na may katas ng 3 kalamansi at konting asin. Ikagawin lang ako. Hindi na nagsalita si Mama Jasmine. Agad na siyang gumawa ng kalamansi juice na may konting asin at ipinainom yon kay Lola Lourdes. Si Felisa naman ay nagsagawa ng ritual paikot sa buong bahay. Dinagdagan niya ng insenso at sampagita ang umuusok pang palayok. Pagkatapos, binitbit niya yon at lumakad paikot sa buong bahay. Habang nananalangin, kumakanta-kanta at tumatawa. Sampagita ng aking bayan, bulaklak na bango ng buhay.
Anak, sino ba ang babaeng yan? Siya po yung sinasabi kong si Felisa, ma. Yung nakatira po sa hardin sa Kakahuyan. Huwag ka nang lalapit sa bahay na to, ha? Naiintindihan mo? Siya yung sinasabi ni Ma'am Nora na baliw, hindi ba? Opo, ma. Pero ewan ko, magaan po ang loob ko sa kanya eh. Hindi ko nga rin po masabi kung bakit siya yung una kong naiisip na puntahan para tulungan tayo. Ano ba kasing nangyari sa akin? Ang naalala ko lang ay binangungot ako. Pinahihirapan daw ako ng kung anumang halimaw. Kamukha pa ng papa mo. Pero sigurado akong hindi siya yon. Ma, kung alam mo lang, hindi talaga maganda ang kalagayan niyo nun eh. Nagdidiliryo kayo tapos grabe po ang panginginig niyo. Napakataas pa ng lagnat at nangingitim ang balat tapos... Teka, nasa na yun? Ba't po nawala yung marka sa leeg niyo? Ang galing! Epektibo nga ang ginawa niya, ma. Ano? Ano bang nasa leeg ko? Kinuwento ni Mama Jasmine ang mga nangyari kay Lola Lourdes. Kinuwento niya ng buo ang unang pagkikita nila ni Felisa sa hardin, pati na ang mga napansin niya ng nagdaang gabi sa labas ng bahay. Sinalaysay din niya ang napanaginipan, tapos kung ano ang kalagayan ni Lola pagsapit ng umaga. Hindi makapaniwala si Lola sa mga narinig pero hindi rin naman niya maitanggi dahil hindi naman sinungaling si Mama. Ilang minuto pa natapos na rin ang ginagawang ritual ni Felisa. Nagsabit ito ng tigi-isang kwintas ng sampagita sa kanilang pinto at mga bintana, pati na sa ribulto ng mahal na birhen. Pagkatapos ay pinapunta nila ang dalaga sa kusina para makapagmeryenda man lang. Ang sarap ng mais na to, ah. Pasensya na at yan lang ang meron kami ngayon, Felisa, ha? Hindi na kasi ako nakapamili ng almusal kanina. Ayos lang. Masarap naman eh. Elisa, magtatanong lang sana ako, ha? Ano ba yung sinasabi mong nanggugulo sa amin? Espiritu ng aswang baka mo? Opo, Nanay Lourdes. Espiritu ng isang aswang. Noong malaya pa to, matagal na itong nagpapagala-gala dito sa Benguet at sa mga bundok po ng Cordillera. Paborito niyang puntiryahin ang mga taong may dinadalang matinding lungkot at iba pang mga negatibong damdamin. Matagal na rin po itong kalaban ng Lola Celia ko eh. Nagawa po ni Lola na gapiin ito at ikulong sa ilalim ng lupa. Pero hindi sigurado kung patay na nga po ba yung pisikal na katawan nun. Kung ganun, sinasabi mong nakalibing yun sa ilalim ng hardin? Oo, Jasmine. Kaya bawal ang kung sino mang malungkot na pumasok sa hardin na yun. At yun din ba ang dahilan kung bakit mabilis yung kumapit sa akin? Opo, Nanay. Nagising yun na maramdaman ng lungkot sa damdamin ng anak nyo. Dumikit to sa kanya. Kumapit sa inyo nang makitang mas matindi ang lungkot sa kalooban ninyo. Kaya rin nakita ninyo sa bangungot ang inyong padre de pamilya. Dahil siya ang ugat ng kalungkutan ninyo eh. Teka, sandali. Bawal ang malungkot sa loob ng hardin, di ba? Kasi kumakapit doon ang espiritu ng aswang. Bakit malungkot ka, Felisa? Kita ni Mama na natigilan si Felisa sa narinig. Kahit si Mama'y natigilan din nang masabi niya yun ng biglaan. Dapat kasi dinahandahan niya yung maipahiwatig sa dalagang hardinera. Pasensya na sa sinabi ko, Felisa, pero ewan ko. Ramdam ko kasing hindi ka baliw. Siguro tumatawa ka para hindi ka kapitan ng aswang o kaya kung anumang espiritu o anumang elemento yun. Pero nakikita ko kasi sa mga tamo na malungkot ka. Mahina ako. Felisa, huwag mo sanang sabihin yan. Hindi ka mahina. Ang galing mo nga kasi natulungan mo ako, hindi ba? Hindi po ganun yun eh. Hindi kasi ako. Kasi lakas ng lola ko.
Malungkot ako kasi namatay si Lola. Malungkot ako kasi iniiwasan ako ng mga tao. Malungkot ako kasi mag-isa na lang ako. Malungkot ako kasi kailangan kong tumawa kahit hindi naman ako masaya. Napapagod na ako. Felisa. May tao. Habang pinapatahan ni Lola Lourdes si Felisa, ay pinagbuksan naman ni Mama ang kumakatok sa main door. Magandang umaga, Jasmine. Uy, Ma'am Nora. Kayo ho pala. Nasaan na bang mama mo? Ba't hindi siya pumunta sa bahay? Isasama ko pa naman dapat siya sa patahian ngayong umaga. Nako, pasensya na ho kayo, Ma'am Nora. May nangyari lang po kasi sumama po ang pakiramdam ni Mama. Teka, bakit nandito yung babaeng baliw na yan? Sandali ho, Ma'am. Makinig po muna kayo. Mula sa main door ay tanaw po kasi ang kusina ni na Mama Miss Anne. Kaya agad nakita ni Ma'am Nora ang dalaga. Nagtuloy-tuloy ito sa pagpasok. Hindi nagpaawat kay Mama Jasmine. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Bakit yung pinapasok? Napakadelikado ng ginagawa niyo, Lourdes. Mapapanganib ang buhay niyo. Teka lang ho, Ma'am Nora ha. Ano ba kasi talaga ang problema kay Felisa? Ang totoo ay tinulungan niya ako kanina. Pinagaling niya ako sa kung ano mang karamdamang dumapo sa akin. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Lourdes. Hindi mo kasi kilala talaga ang mga baliw na yan. Aswang at baliw ang lola niyan. At naipasa yun pareho ng matanda dyan kay Felisa. Ang malala pa rito, ang lola niya nang pumatay sa anak ko. Sila ang pumatay sa anak ko noong nakaraang taon. At sila ang dahilan kung bakit nagdurusa ang asawa ko. Ma'am Nora, hindi naman po yata tamang mamintang kayo ng ganyan. Wala naman po kayong patunay, di ba? Hindi naman po kami sinasaktan ni Felisa eh. Hindi aswang si Lola Celia ko. Hindi baliw si Lola Celia. Tinalo ni Lola ang aswang. Niligtas ni Lola ang baryong ito. Sinakripisyo niya ang sarili niya para sa inyo. Bakit ba ayaw ninyo maniwala? Felisa. Hindi mo ako maloloko. Babaeng sinaulo ka. Aswang kayo ng lola mo. Baliw kayo pareho. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Felisa, sandali. Mabilis sinundan ni Mama Jasmine ang dalagang tinanggap na niya bilang bagong kaibigan. Tumakbo ito palabas ng kanilang bakod. Mabuti na lang at naabutan naman siya ni Mama. Felisa, sandali lang. Lola Celia ko. Felisa, hayaan mo na si Ma'am Nora. Kapag nakaalis na yun, bumalik ka na sa aming bahay. Nandito kami ni Mama para sa'yo. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Ayos ka dyan. Halata namang hindi ka maayos eh. Sanay na ako. Sanay na ako sa trato ng mga tao sa akin mula nang mamatay si Lola nitong nagdaang taon. Sanay ka man o hindi, kailangan mo pa rin ng masasandalan o kaya makakausap man lang. Sige na, doon ka muna sa bahay. Malaki ang utang na loob namin ni Mama sa'yo. Kahit sa ganitong paraan man lang, makatulong ako o masuklian ka namin. Felisa? Pinagpapasalamat ko ang pag-aalala ninyo sa akin. Pero maniwala ka sa akin. Ayos lang ako. Ayos lang ako.
Hindi ako pwedeng malungkot, hindi. Hindi ako pwedeng malungkot. Bagamat kahit paano may nalalaman na si Mama Jasmine tungkol kay Felisa, hindi pa rin talaga niya maiwasang kilabutan sa kilos nito. Nakakapanayo kasi talaga ng balahibo ang halakhak ng dalaga at bakas sa mga mata ang masidhing lungkot. Dagdag pa sa pagkakataong yon, nababanaag na ring galit si Mama sa mukha ni Felisa. Kaya naman, hindi nakakilo si Mama nang lumakad ang dalaga palayo. Kita niyang lumakad ito sa ibang direksyong hindi niya pa alam. Basta, hindi ito papunta sa hardin. Hindi na rin niya ito nasundan pa. Anak, aalis muna ako ha. Ano po, Ma? Saan po kayo pupunta? Doon sa patahian ni Ma'am Nora. Kailangan ko na kasi talagang magsimula bukas. Pupunta na lang ako ron ngayon para makita ko na yung lugar. Para na rin makapagtrabaho na ako kaagad bukas. Kumusta na po ba yung pakiramdam niyo? Ayos na ako, anak. Huwag mo na akong alalahanin. Ikaw ang inaalala ko. Kasi alam kong nababahala ka pa rin para kay Felisa. Ay, yun na nga po Hindi ko maiwasang mangamba. Saan na ko kaya yun? Nakauwi na kaya yun sa kubo nila sa hardin? Dalawa ang pwede mong gawin ngayon. Una, magtiwala ka sa kanya. Magtiwala ka na magiging maayos din siya. At ikalawa, puntahan mo siya para mapanatag ka na. Ikaw na ang bahala kung anong pipiliin mo. Ay, saan ko kaya hanapin si Felisa? Ay, bahala na. Siguro nakauwi na yun. Gamit ang bisikleta, tinahak ulit ni Mama ang mabatong daan sa kakahuyan. Alam naman po niyang delikado na pumasok sa hardin kaya ang pakay lang niya noon ay tumayo mula sa malayo. Gusto lang niyang siguruhing nakauwi na nga si Felisa. Ngunit hindi pa man siya nangangalahati ay may nakasalubong siyang isang matandang babae sa kakahuyan. Nakalugay ang ubani nitong buhok na abot sa gitna ng likod. Kumusta, Ileng? Saan ka papunta? Napahinto si Mama sa pagbibisikleta nang tawagin siya ng napakapayat na matanda. Sa sobrang pagkapayat nito ay lubog na ang mga pisngi. Isang tingin pa lamang niya roon ay hindi na agad maganda ang kanyang kutob. Pakiramdam niya ay nakikipagtitigan siya sa dilim habang nakatingin sa mga mata nito. Medyo lubog na rin ang mga yon at nangingitim pa ang talukap. May pupuntahan lang po ako, Manang. Mauna na po ako. Sandali lang. Napakaganda mo namang babae, Iha. Ano po? Napakaganda ng mga mata mo, alam mo ba yon? Pasensya na po, Manang, pero kailangan ko na po talagang umalis. Mag-iingat ka, Iha. Huwag niyo po akong hawakan. Sige na ho, alis na po ako. Halos hindi na makahinga si Mama sa kilabot nang tapikin siya ng kakaibang matanda. Sunod na lang niyang namalayang pinapaharurot na niya ulit ang bisikleta papalayo. Subalit, imbis na papunta sa tirahan ni Felisa, ay pauwi na pala ang kanyang tinatahak. Ay, ano bang, ba't ako nananamlay? Wala nang lakas ang kalamnan ko. Hindi rin nawala sa pananakit ang dibdib ko. Si Mama, bakit ko siyang bigla naisip? Si Papa. Ano nangyayari sa akin? Hindi. Dumidilim yung paningin ko. Hindi. Tanaw na sana ni Mama ang kanilang bahay, ngunit napilitan siyang huminto dahil sa sama ng pakiramdam. Natatakot siyang baka tuluyan pa siyang bumagsak habang nagbibisikleta. Inihiga niya muna ang bisikleta sa lupa. Siya naman ay napilitang umupo at sumandal sa paanan ng isang puno.
Ano bang nangyayari sa akin? Ba't biglang nangihina yung katawan ko? Nahihilo ako. Hindi ko maigalaw na maayos, Diyos ko. Hindi. Andiyan na naman. Binabangungot mo ulit ako. Napupundi na ang paningin ni Mama nang makita niya ulit ang kamukha ni Lolo Ricardo. Mula sa kung saan sa kakahuyan, mabagal itong naglalakad papalapit sa kanya. Alam niyang hindi yon ang papa niya dahil napakadilim ng mga mata at bunganga nito. Huminto ang kung anumang nilalang sa harap ni Mama at tumayo. Ilang sandali pa, unti-unti na itong yumukod. Hindi pa rin makakilo si Mama Jasmine. Nakipagtitigan ito sa kanya ng mata sa mata, ngumiti, at inilapit ang bunganga sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg. Huwag lumayo ka sa akin. Itigil mo yan. Itigil mo yan. Noon din po, Miss Anne, sinakluban si Mama Jasmine ng magkahalo at grabing lungkot at hilakbot. Nagpapapalit-palit sa kanyang isip ang mga alaala ng pagdurusa nila ni Lola sa kamay ni Lolo at ang nakikitang lagim sa kanyang harapan. Gusto niyang pumalag, gusto niyang itulak ang kung anumang malademonyong nilalang. Gusto niyang tumayo, tumakbo at humingi ng saklolo. Subalit, hindi talaga niya magawa. Kahit makasigaw man lamang. Tulungan ninyo ako. Panginoon Saklolo. In nomine Dei, praesipio tibi exi. Felisa, ikaw ba yan? In nomine Dei, praesipio tibi exi. In nomine Dei, praesipio tibi exi. Sa pangalan ng Panginoon, layuan mo ang babaeng ito ngayon na! Felisa, anong... Gabi na nang magising si Mama. Naroroon pa rin siya sa paanan ng puno kung saan siya huminto. Kumikirot ang isang bahagi ng leeg. May nakakwintas pa rin sa kanyang mga sariwang sampagita. Bumungad sa kanya si Felisa. Sinasakop din ng usok ng insenso ang paligid ng puno. Pinagtangkaan ka ng espiritu ng aswang. Buti na lang at nakita kita rito habang pauwi na ako. Wala kang malay at nanginginig. Nangingitim ka na rin. Kung ano nakita mo sa nanay mo, ay ganun din ang nangyari sa'yo. Hindi ang espiritu ng aswang ang dumali sa akin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kanina kasi may nakasalubong akong matandang babae. Napakapayat nito at kakaiba kung makatingin sa akin. Hindi naman siya mukhang espiritu pero natapik pa nga niya ako eh. Hindi maganda to. Kaya mo na tumayo, di ba? Muwi ka na sa inyo. Bilisan mo! Saan ka pupunta? Kailangan kong bumalik sa hardin. May kailangan ako makita. Sasama ako. Pero... Sasama ako, sabi. Hindi kita pwedeng pabayaan na lang. Sige. Mabilis na sumakay ng bisikleta ang dalawa. Dahil binabawi pa lamang ni Mama ang kanyang lakas ay si Felisa muna ang nagmaneho. Isinabit lang ni Mama sa kanyang balikat ang lumang bayong ng dalaga. Tuloy-tuloy silang humarurot papunta sa hardin. Sa daan pa lang ay ramdam na ni Mama ang isang madilim na presensya. Parehong-pareho yon sa naramdaman niya ng kaharapang matandang babae. Palingon-lingon siya habang nakaangkas sa bisikleta. Pakiramdam niya ay nagmamasid lang ang mga mata nito sa kanila. Ilang minuto pa'y natanaw na nila ang matandang yakal. Hindi! Ang puno! Hindi! Anong nangyari dyan?
At parang patay na yung puno. Tuyot na tuyot at wala nang ni isang dahon man lang. Maliban sa biglang pagkamatay ng yakal, dumagdag sa kanilang kilabot ang napakasangsang na amoy mula sa hardin. Wala nang kahali-hali ng halimuyak na bumabati sa kung sino mang papalapit doon. Lalong binilisan ni Felisa ang pagpapatakbo ng bisikleta. Nilagpasan nila ang puno ng yakal at nagtuloy-tuloy papasok sa hardin. Hardin na noong mga sandaling yon ay patay na. Bakit nagkaganito bigla yung hardin? Tuyot na tuyot ang mga halaman. Walang maski natirang buhay. Hindi! Hindi ito maaari! Nabigo ako! Nabigo ako! Ano bang nangyari, Felisa? Tsaka, ano yan? Hukay? Nakita ni Mama ang isang hukay sa bahagi kung saan dating nakatanim ang mga sampagita. Kung titingnan ay parang hinukay ang lupa palabas mula sa ilalim. Animoy may lumabas na kung anuman mula roon. Nakatumba na rin ang iilang mga tuyot na sampagita sa lupa at doon din mismo sa hukay nagmumula ang napakabahong amoy na sumasakop sa paligid. Hindi! Hindi! Lola! Lola, patawarin niyo ako! Nabigo ako! Nabigo ako! Felisa, huwag mong sabihin. Nakabango na siya. Nagbalik na siya. Nangyari to dahil mahina ako. Aray ko! Bigla akong nahilo. Diyos ko, nawala sa isip ko. Lumabas ka na ng hardin. Bilisan mo! Muli na namang nilukob si Mama ng matinding lungkot at naaalala ang nangyari sa kanilang pamilya. Alam niyang dahil yon sa pagpasok niya sa isinumpang hardin. Kaya naman, taranta silang lumabas ni Felisa sa bakod at nagpunta sa ilalim ng patay na matandang yakal. Doon ay naglabas si Felisa ng isang supot ng asin mula sa lumang bayong. Inabot niya yon kay Mama Jasmine. Naglabas din siya ng 5 piraso ng sariwang sampagita. Umiling-iling tsaka binalik yon sa lumang bayong. Kunin mo to supot ng asin. Ako ulit ang magmamaneho ng bisikleta. Asin? Isabay ko sa aswang. Alam kong nararamdaman mo siya. Naririyan lang siya sa paligid. Mapanganib kung basta na lang tayong tumahak pabalik sa inyo. Diyos ko, pero teka, yung 3 sampagita, yun na lang ba ang natitirang hindi natuyot? Oo, kaya kailangan natin tipirin ang paggamit ng mga yun. Mawawalan tayo ng mabisang panlaban kung sakali. Hindi ka ba pwedeng kumuha ng sampagita mula sa iba? Itong nasa kwintas natin. Hindi pa to pwede? May orasyon ni Lola, ang mga sampagita sa hardin. Hindi rin pwedeng gamitin ng mga nasa kwintas. Mawawalan tayo ng proteksyon. Sige na, pumunta na tayo sa inyo. Nasa alanganin na ang nanay mo. Si Mama! Noon din ay dali-dali silang sumakay ulit sa bisikleta. Si Felisa pa rin po ang nagmaneho. Nasa balikat ulit ni Mama ang lumang bayong at hawak din niya ang supot ng asin. Kailangan nating bilisan. Bago pa may isip ng demonyong yan na dumiretso sa baryo. Nakakatakot. Napakabigat ng presensya niya. Ayan na. Naghahanda na siyang sumugod. Ihanda mo ang asin. Lalong nanindig ang balahibo ni Mama Jasmine nang marinig ang sumusunod sa kanilang kaluskos. Kumurot siya ng asin mula sa supot. Nagpalingalinga. Kita niyang gumagalaw ang iilang sanga. Hindi niya nakikita ang mismong aswang, ngunit nagpapalipat-lipat ang gumagalaw na mga sanga. Sumusunod talaga ang halimaw sa kanila. Jasmine! Jasmine! Oh! Sa likod natin! Sa bandang kaliwa! Siguradong doon siya sasalakay. Ikaw ang punteriya niya. Sa hudyat ko, isaboy mo ang asin. Kahit di mo siya nakikita. Oh, sige. Ganda ka. Lapit na.
Lulundag na yan papunta sa... Ngayon na! Ginawa ni Mama ang atas ng kaibigan. Isinaboy nga niya ang asin sa likod, pakaliwa. Di nga po nagkamali si Felisa dahil... Iyan ba yung... Yan ang tampalasang aswang. Sige na. Bibilisan ko na. Nanlaki ang mga mata ni Mama nang masinaga ng buwan ng aswang at malantad ang anyo nito. Kita niyang ito nga rin mismong matandang babaeng nakasalubong niya. Bagamat nangingitim ang balat nito, napakahaba ng dila at matatalim ang mga ngipin. Subalit hindi namumula ang mga mata. Sa halip ay napakaitim ng kabuuan ng mga yun. Kung titingnan ay para kang sumilip sa purong kadiliman. At sa isang kisap mata ay bigla rin itong naglaho sa dilim. Nawala! Nasaan na yun? Dalawa lang ang pupuntahan nun. Sa baryo at maghahanap ng mabibiktima. O, sa bahay nyo. Si Mama Lourdes! Hindi nagtagal ay narating na nga po ng dalawa ang bahay ni na Mama Jasmine. Dire-diretso silang pumasok sa loob at nadatna nila si Lola Lourdes sa may sala. Alalang-alala na naghihintay kay Mama. Ay, Diyos ko naman anak. Saan ba kayo nanggaling? 8:00 na ng gabi. Bakit ngayon ka lang? Kailangan ko na magsimula. Kailangan kong palakasin ng proteksyon dito sa bahay. Parating na siya. Ano ka mo? Teka nga. Ano mang nangyayari? Parating ba dito ang aswang? Sige na, Felisa. Gawin mo na yung anumang kailangan. Ako na magpapaliwanag kay Mama. Isinalaysay nga po ni Mama Jasmine ang lahat ng mga nangyari mula noong nakasalubong niya ang kakaibang matanda sa daan. Si Felisa naman ay sinimulan ng paghahanda. Sinarado ang lahat ng pinto at mga bintana. Naglagay siya ng tig-iisang piraso ng sampagita sa hilaga, kanluran, silangan at timog na bahagi ng bahay. Binudburan din niya ng asin at dinurog na bawang ang bawat isa. Nagsindi siya ng insenso sa maliit na palayok. Hindi na niya yon hinaluan ng sampagita dahil isa na lang ang natitira. Pagkatapos ay nagsimula na siya sa kanyang ritual. Sampagita ng aking bayan, bulaklak na bango ng buhay, sinputi ng sumpang dalisay ng pagsintang di namang matay. Nagsimulang bumigkas ng orasyong Latin si Felisa habang tuloy-tuloy sa pagtawa. Sa buong sandaling yon ay dinig na dinig din nila ang mga kaluskos sa labas ng saradong bahay. Ilang sandali pa, ang mga kaluskos na yon ay naging mga yabag na mismo sa kanilang bakuran at katok sa pinto. Anong gagawin natin? Baka makapasok yan dito sa bahay. Magtiwala po tayo kay Felisa, Ma. Magdasal na lang din po tayo. Akala mo ba? Maluloko mo kami? Sa pakatok-katok mong yan? Alam kong ikaw yan. Halimaw! Wala kang maluloko rito. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang! Nagpatuloy sa pag-usal ng orasyon si Felisa. Nagdasal na lang din ng rosaryo sina Mama at Lola dahil hindi naman nila alam kung paano magdasal ng Latin. Hindi sila tumigil hanggang sa namalayan na lang nilang huminto ng pagkatok. Wala na rin ang mga kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Umalis na siya. Talaga ba? Nakalayo na yung halimaw. Opo, pero siguradong maghahanap ng ibang mabibiktima yun. Handa ninyo ang sarili ninyo sa mga mangyayari. Hindi nga po nagkamali si Felisa, Miss Anne. Kinabukasan ay agad sumabog ang balita sa baryo na may pinatay ng aswang.
Seryoso po ba, Ma'am Nora? Oo nga. Basta bigla na lang daw nawala yung lalaki. Tapos may mga bahid ng dugo sa kanyang higaan. Naghinala agad ang mga tao na kinuha nga siya ng aswang. Kasi nga ganun din ang nangyari dati sa mga biktima ni Celia. Nawawala. May mga naiiwang dugo tapos natatagpuan na lang tuyot ng bangkay doon sa hardin. Natagpuan ba ang bangkay nitong biyudo na to? Ayun na nga, natagpuan. Doon mismo sa hardin ng baliw ng maglola. Tuyot na tuyot. At ang nakakapagtaka doon, patay na yung hardin. Ay, Diyos ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magtitiwala sa Felisang yun. Baliw yun. Tapos aswang pa. Yung problema nga hindi mahanap-hanap si Baliw ng mga tao. Ewan ko kung saan nagtago. Ay, teka nga. Baka naman nandito lang yun sa inyo, ha? Naku po, wala po, Ma'am Nora. Hindi po namin siya nakita simula nung umalis siya kahapon. Yun pong nandito kayo. Siguraduhin nyo lang. Baka mamaya, kuyugin kayo ng mga tao kapag nalamang nandito yon. Tahimik na sinundan ng tingin ni Mama sina Lolo at Ma'am Nora habang lumalabas ng bahay. Papunta sila sa patahian ng ginang. Nang makalayo ng mga ito ay dali-dali namang pumunta sa kwarto si Jasmine. Felisa, ayos ka lang ba rito? Narinig ko ang mga pinag-uusapan ninyo. Mas mabuti siguro kung aalis na lang ako. Ba't ka naman aalis? Nakakapagtago ka naman ng maayos dito eh. Pero kapag nalaman nilang nandito ako, baka madami pa kayo sa galit nila sa aswang. Wala naman sa hulog yung galit nila eh. Hindi naman kayo ng Lola Celia mo ang halimaw. Makatwiran man o hindi natin sila mapipigilan pag nagkataon. Ayoko namang madami kayo ng nanay mo. Kapag umalis ka naman, manganganib din kami sa aswang. Sana lang hindi pa huli ang mga bagay-bagay kapag nakapag-isip na tayo. Buong araw ay nanatili si Felisa sa loob ng bahay. Maski si Mama ay hindi na rin muna lumabas. Nagkwentuhan na lang muna ang dalawa. Lalong kinilala ang isa't isa. Pakiramdam ni Mama noon ay nagkaroon siya hindi lang ng isang malapit na kaibigan, kundi ng isang kapatid. Hanggang sa sumapit ang 5:00 ng hapon, kinailangang bumili ni Mama ng mailulutong hapunan. Hindi na kasi siya sigurado kung makakauwi ba si Lola bago mag-6:00. Iniwan muna niya si Felisa sa loob at lumakad papuntang talipapa. At doon ay nadatnan niyang nagkukumpulan ang mga tao. Nakita niya roon si Lola Lourdes. May bitbit na supot ng gulay. Ma, anong nangyayari dito? Hindi ko pa sigurado, anak. Kadadaan ko lang pa uwi eh. Pero sa narinig ko, may nahanap daw silang albularya na tutulong sa pagtugi sa aswang. Ha? Sino naman? Diyos ko, yung babaeng yan. May problema ba, anak? Tara na po, Ma. Umuwi na po tayo. Tsaka ako na ikukwento sa inyo. Cortez, Jasmine, andito pala kayo. Mabutit, makilala niyo man lang tong albularyang nakilala namin. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din po, Manang. Albularya ho kayo? Oo. At napadpad ako rito dahil naramdaman kong may masamang presensya rito sa baryo. Itong dalaga bang ito ay anak mo? Opo. Anak ko ho, si Jasmine. Kumusta, Ineng? Nagkita na yata tayo dati. Hindi ko lang maalala kung saan. Totoo ba, Jasmine? Nagkita na kayo ni Manang Lubing? Hindi pa naman po. Baka kamukha ko lang yun. Yung nakita nyo? Sige po, Ma'am. Uwi na po kami ni Mama. Ma, tara na. Tarantang hinila ni Mama si Lola palayo sa kumpulan ng mga tao. Hindi man siya lumilingon ay ramdam niyang hinahatid sila ng tingin ng matandang nagpakilalang albularya. Dire-diretso silang lumakad hanggang sa makarating sa bahay. Anak,
Ano ba kasi at bigla kang nabalisa kanina? May problema ba ron sa albularya? Ma, hindi ako pwede magkamali. Yung matandang yun yung aswang. Ano ka mo? Yun ang aswang? Sisigurado ka ba riyan? Sigurado ko, Ma. Yun talaga yung mukha ng aswang na yun eh. 2 beses ko na yung nakaharap. Una, yung tinapik niya ako. At ikalawa, nung hinahabol niya kami ni Felisa. Kaya hindi ako pwedeng magkamali, Ma. Matandang babae na hanggang gitna ng likod yung buhok niya na puti. Yung puti niyang buhok, alam ko yun eh. Napakapayat, tapos lubog yung mga pisngi at pati mga mata. Eh ano naman kayang pakay nun at nagkunwari pang albularya? Hindi ko pa sigurado, pero mukhang balak niyang kunin ng loob ng mga tao. Para mas madali siya makapambiktima nang hindi siya tinutugis. Sumidhi ang pangamba ni na Mama at Lola. Kita ni Mama sa mga mata ng kaibigan na gusto nitong pigilan ang aswang pero wala namang sinasabing solidong plano kung paano. Kaya naman hindi sila mapalagay nang kumagat na ang gabi. Kahit noong nagluto at kumain ng tinola sa hapunan. Ayos ka lang ba, Felisa? Napakakunti lang ng kinain mo. Apoy! May nakikita akong apoy. Apoy? Anong apoy na sinasabi mo? Masama ba ang pakiramdam mo, Felisa? Gagawa kita na sa labat. Oo, apoy. May malaking apoy. Humahalakak ang aswang. Tinatawag ako ni Lola. Felisa, linawin mo nga. Kinakabahan na ako sa'yo eh. Si Lola. Tinatawag ako ni Lola. Kailangan kong tugisin ang aswang. Kailangan kong patayin ang halimaw. Felisa, saan ka pupunta? Takang-taka si na Mama sa inaasal ni Felisa. Bigla na lang nitong kinuha ang lumang bayong na nasa kwarto. Kinuha niya rin ang natitirang piraso ng sampagita mula sa bayong at walang sabi-sabi yung nilunok. Pagkatapos ay dali-daling kumaripa si Felisa palabas ng bahay. Dala lamang ang isang supot ng asin at isang itak. Felisa! Uy, Felisa, sandali! Saan ka ba pupunta? Felisa! Uy, Felisa! Anak, bumalik ka. Delikado sa labas ngayon, anak. Hindi nakinig si Mama kay Lola. Tuloy-tuloy niyang sinundan ang kaibigan. Si Felisa naman ay dire-diretso lang ding tumakbo pasuot sa kakahuyan. Ngunit hindi siya papunta sa patay ng hardin. Napakabilis ng takbo nito. Hindi magawa ni Mama na makahabol, lalo't naiwan niya ang kanyang bisikleta. Ilang sandali pa, nagulat na lamang siya nang biglang pumailan lang sa kakahuyan ang atungal ng aswang. Kumabog ang dibdib ni Mama. Lalo niyang binilisan ang pagtakbo kahit ginugupo na siya ng pagkahingal. Hanggang sa napansin na lang niya ang iilang mga liwanag na mukhang galing sa mga lampara. Kasabay noon ay may narinig din siyang boses ng mga tao. Tinuloy pa niya ang pagtakbo palapit sa mga taong yon at nahintakutan nang makitang kinakaladkad na nila si Felisa. Nakita rin niyang naroroon ang kakaibang matanda at may nakita siyang isang tuyot na bangkay na malapit sa halamanan. Kita nyo naman, hindi ba? Huli natin siya sa akto. Kitang-kita natin siyang katabi ng tuyot na bangkay ng inyong kabaryo. Hulihin ang babaeng yan. Igapos ng maigi nang hindi makatakas ang aswang. Teka po, ano pong gagawin niyo kay Felisa? Aswang ang babaeng ito. Isang baliw. Kailangan siyang igapos nang hindi na makapambiktima. Aswang? Ako? Aswang? Ako? Aswang? Hindi ako aswang! Ikaw ang aswang! Ikaw! Madahimik ka na! Sige na, dalhin na yan sa may plaza. Walang magawa si Mama kundi ang panoorin ng kaibigan na kinakaladkad ng mga taga-baryo.
Hindi niya matulungan si Felisa dahil bukod sa marami ang kumakaladkad sa kanya, ay naroon din ang tunay na aswang. Kitang-kita niya sa mga mata ni Manang Luding na pinagtatawanan siya nito ng palihim. Alam niyang isa yung tahimik na pagbabanta sa kaligtasan nila ni Lola. Mama! Mama, buksan niyo yung pinto! Ma! Oh, anong nangyari? Di mo ba nahabol si Felisa? Ama, si Felisa, dinakip ng mga tao. Kasama nila yung albularya. Papatayin nila si Felisa, ma. Papatayin nila siya. Ano? Saan siya dinala? Sa narinig ko, ma, ay pupunta na sila sa plaza. Tarantang lumakad sina Mama at Lola papuntang plaza, Miss Anne. May nakita silang iilan pang mga taga-baryo na papunta rin doon. Gusto rin ng mga taong makita ang sinasabing aswang. Ilang sandali pa, nakita na nila ang nagkukumpulang mga tao sa may plaza. Naroon si Ma'am Nora bagamat wala ang aswang na nagpapanggap bilang albularya. Hindi nga lang sila masyadong lumapit dahil natatakot silang pagbalingan sila ng mga tao. Mga kabaryo! Ito ang baliw na aswang ang nanggugulo dito sa lugar natin! Ito ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko! At kung bakit marami pang namamatay na mga mahal niyo sa buhay! Ngayon ay tutuldukan na natin ang kademonyo ng baliw na to! Wawakasan natin ang hilakbot na dulot ng aswang! Hindi ako aswang. Ilang ulit ko masasabihin, hindi ako aswang. Hindi kami aswang ni Lola Celia. Hindi. Hindi. Malahimik ka na! Huwag ka na mga tuwiran pa! Aswang ka at aswang ang lola mo! Sige na! Sige na mga kabaryo! Huwag na tayo magsaya ng oras! Sunugin ang aswang na to! Sunugin! Felisa, anong gagawin ko? Anak, alam ko ang iniisip mo. Pero sinasabi ko sa'yo, huwag kang gumawa ng maling hakbang. Mapapahamak ka lang. Mapapahamak tayo. Pero ma... Sumama kayo sa akin. Huwag kayong maingay o gagawa ng hindi ko magugustuhan. Babaon ang mga kuko ko sa katawan ninyo. Ikaw... Nagulat sina Mama at Lola nang bigla na lang silang tutukan ng mga kuko ng aswang. Napakatalim ng mga yon, Miss Anne. Damang-dama nilang tumutusok yon sa ibaba ng kanilang gulugod. Patagong itinutok ng matanda sa kanila. Kaya naman, napilitan silang sumunod. Tumalikod sila sa plaza at dahan-dahang lumakad papuntang kakahuyan. Kasabay nun ay nagpaliyab din ang mga tao ng malaking apoy sa gitna ng plaza. Ano kailangan mo sa amin ni Mama? Lupayan mo na kami! Napakasarap nyo kasi, alam nyo ba yon? Nag-uumapaw kayo sa lungkot. Nakakapanlaway. Tumigil ka. Ako na lang ang saktan mo. Huwag mong idamay ang anak ko. Ano ka ba naman, Lourdes? Lalo kang nagiging katakam-takam kapag nag-aalboroto ka ng ganyan eh. Masarap na nga kayo dati pa lang. Tapos ngayon, lalo pa kayong luminamnam dahil may mamamatay kayong kaibigan. Demonyo ka! Sa pagitan ng aking mata, walang lamang mo ng buhay. Simputi ng sumpang tinisay ng pagsintang di naman masahin. Felisa! Wala ka nang magagawa, Ineng. Mamamatay na ang kaibigan mo. At mamamatay na rin kayong mag-ina.
Hindi na napansin ni Mama Jasmine na dumapo na ang palad ng matanda sa kanyang leeg. Kita niyang nagbago ang anyo nito at naging isang aswang. Nabahala siya para kay Lola pero hindi niya magawang lumingon. Mabilis na nilamon ng dilim ang kanyang paningin habang naririnig niyang sumisigaw si Felisa mula sa malayo. Bitiwan mo ako. Demonyo ka. Hindi po ako malaloko. Panaginip lang to at bangungot. Sunod na lang na malaya ni Mama na nakahiga na siya sa lupa. Napakadilim ng paligid, maliban na lang sa bilog na buwan. Kinukumbabawan at sinasakal siya ng karimari-marim na aswang. Papalit-palit ang mukha nito sa itsura ni Lolo Ricardo at ng matandang babaeng aswang. Akin ka na! Akin ang damdamin at kaluluwa mo! Hindi. Nangihina ako. Nauubos ang lakas ko. Napakasarap mo talagang bata ka. Nakakagigil. Masyado kang malinamnam. Masyadong... Sampagita. Hayop na babaeng yan. Kahit kailan panira sa mga balakongang kanila. Nakakainis. Nakakainis! Muli na namang nagdilim ang paningin ni Mama Jasmine. Ramdam niyang nanghihina pa rin ang kanyang kalamnan ngunit lumuluwag na ang kanyang paghinga. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Nang dumilat siya ay nakita niya ulit ang sarili sa kakahuyan ng baryo. Agad sumambulat sa kanyang napakakapal na usok. Amoy inihaw na karne na sinabayan ng halimuyak ng sampagita. Bakit ang usok? May amoy sampagita. Mama! Ma! Ano yun? Anong nangyayari? Si Felisa. Sandali akong dinala ulit sa bangungot ng... Nakakainis! Nakakainis kang babae ka! Panira ka sa piano ko! Miss Anne, kitang-kita ni na Mama na umuusok ang mismong katawan ng matandang babaeng aswang. Noon din ay pinilit nitong makatayo at agad na tumakbo. Nilakasan ni Mama ang loob. Nang hihina man ay dumampot siya ng medyo malaking bato at hinagis yun sa aswang. Tinamaan ito sa batok saka napasubsob sa lupa. Walang hiya kang bata ka! Gusto mo na ba talagang mamatay? Nangihina ka na! Mamamatay ka na rin! Mawawala ka na rin sa mundo! Halimaw! Hindi! Nakakapi ko na yung amoy na yan! Saan ka pupuntang hayop ka? Bumalik ka rito! Tumindi ang pag-usok ng balat ng aswang. Noon din ay agad itong lumundag sa isang sanga. Muntik pang mahulog kung hindi nito nagawang kumapit. Pagkatapos noon ay nagpalipat-lipat ito. Nang makalayo na ay bumaba sa lupa, tsaka nagpatuloy sa pagtakbo hanggang sa tuluyan ng maglaho sa dilim. Hindi na nahabol ni Mama ang halimaw, kaya naman tinulungan na lamang niyang makatayo si Lola at bumalik sila sa may plaza. Ma'am Nora, ano po nangyayari rito? Saan ba kayo nanggaling? Sayang naman at hindi niyo nakita ang pagsunog sa isang baliw. Ayan, tostado na ang baliw. Lihim na nagtiim ang mga bagang ni Mama. Pilit pinigil ang nagpupuyos na galit sa mga taga-baryo at ang mga luha para sa kaibigan. Subalit, hindi pa rin naiwasang makapagtanong tungkol sa isang katakatakang bagay. Ma'am, bakit ang may sampagita ang sunog na katawan ni Felisa? Napakalakas pa po ng halimuyak. Oo nga, doon pa lang sa kakahuyan ay amoy na amoy na. Ay, amoy na namin kasabay ng usok. Ewan ko. Siguro nga, dahil meron silang lahing aswang na maglola at yung kanilang hardin. Siguro may mga salamangka silang ginagamit para ganyan na ganyan din ang nangyari kay Celia dati. Nang namatay, pumangon ng husto ang bangkay.
Ano pong balak ninyo sa katawan? Ililiping doon sa patay nilang Martin. At syempre, papabendisyonan sa pare para siguradong hindi napapangon. Pagkasikat ng araw ay agad na inilibing ng mga taga-baryo ang katawan ni Felisa sa hardin. Naging mapayapa ang baryo, lalo't hindi na nga nanggagambala ang aswang. Inisip nilang tama nga na si Felisa ang halimaw. Nangihinayang nga lang sila dahil nawala ring bigla si Manang Luding nang hindi nila napasasalamatan ng maayos. Subalit, nanatili ang pangamba at matinding lungkot sa damdamin ni na Mama at Lola. Alam nila ang totoo. Alam nilang hindi si Felisa ang aswang. Alam nilang posibleng buhay pa ang matanda at nagtatago lamang sa kung saan. Anak, halika na. Maghapunan na tayo. Ma, sana talaga patay na nga yung aswang na yun. Ay, hindi natin masasabi yan, anak. Sana lang, hindi na yung bumalik dito. Tsaka, kailangan na nating makaahon sa lungkot na pinagdaraanan natin para hindi na matakam sa atin yun kapag bumalik. Sana talaga tunay na pong masaya si Felisa kung nasaan man po siya ngayon. Yun nga biruin mo. Nagawa pa niyang maisip yung ganong plano? Siguro, tinuro po ng lola niya sa kanya na lulukin ng bulaklak bago isakripisyo ang sarili. Ganon din daw ang nangyari sa lola niya. Pero maiba ako, Ma. Ano na pong plano natin? Dito na po ba talaga tayo? Lilipat tayo ulit, anak. Mag-iipon lang tayo, ha? Tapos luluwas tayo sa mga pinsan ko sa Mindanao. Ayun nga po, Miss Anne. Makalipas ang halos 2 taon ay lumipat ulit sina Mama Jasmine at Lola Lourdes. Sa pagkakataong yun ay lumuwas sila rito sa Camiguin at dito na nga rin sila namalagi hanggang sa magkapamilya na si Mama. Sa ngayon po ay may 2 na akong kapatid. Matanda na rin po si Lola pero nakakakilos-kilos pa naman ng maayos. May sarili rin po kaming hardin dito sa bahay namin at syempre, hindi mawawala ang mga sampagita. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Anne. Ang kwento ni na Mama Jasmine at Lola Lourdes at ng kaibigan nilang si Felisa. Maraming salamat po sa pagbabasa at sa pagsasabuhay.